Executive ng Pangulo. Ito ang sinabing dahilan ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa pagtatalaga kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya. Ito'y matapos na alisin sa pwesto si PNP Chief Police General Nicolas Torre III, epektibo noong Lunes, August 25. Ayon kay SILG, walang nalabag na batas at wala ding criminal case at kasong administratibo si General Torre, subalit kailangan itong palitan ng presidente. Precisely because we are a country of laws and not of men, that the institutions must be larger than the people who run it. And in this case, the President saw it necessary that the institution of the PNP and the NAPOCOM be upheld as according to the spirit of the law as it was created. Questionin at inspeksyonin. Ito ang binigyang diin ni Barangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste patungkol sa mga hinihinalang maanomalyang proyektong gawa sa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa mambabatas, hanggat hindi nasisilip ang mga nasira o palpak na mga proyekto, pababayaan lamang ito ng mga kontraktor. Kung sa ibang mga distrito sa ating bansa, hindi natin ini-inspect at kine-question bakit mali ang gawa ng mga kontraktor, minsan hindi nila aayusin. Kaugnay nito, dapat aniyang muling singilin ang mga kontraktor oras na mapatunayan ang mga irregularidad sa mga ipinagawang infrastruktura, lalo na at bilyon-bilyong piso mula sa kaban ng bayan ang ginamit na pondo para rito. Isang post ang binahagi ni Police General Nicolas Torre III sa kanyang official Facebook page. Makikita na isinare ni General Torre ang post ng isang fan page kung saan nakasaad ang captions na sa bawat laban, sa ringman o sa serbisyo, ang tagumpay ay laging para sa taong bayan. Dagdag pa nito, ang lakas at tapang ni Chief Torre ay para sa kapakanan ng bawat Pilipino dahil ang tunay na tagumpay ay ang patuloy na paglilingkod sa bayan. Isinare ni General Torre ang post ng nasabing fan page at nilagyan ng captions na "Salamat po sa suporta nyo." Base sa impormasyon mula sa ilang sources, sinasabing nag-iimpake na si General Torre at kanyang pamilya para lisanin ang tinaguriang White House o ang tahanan ng Chief PNP sa loob ng Campo Crame Police. Hindi rin kumbinsido si Mayor Baste na isang hakbang ito upang ilipat ang atensyon ng publiko sa isyu ng maanomalyang flood control projects. Ayon pa sa Davao Acting Mayor, maaaring nagkaroon ng hindi pagkakasunduan sa ilang mga opisyal na maaaring naging dahilan ng pagkakatanggal kay General Torre. Demoted siya, so tingin ko may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Internal conflict lang. Hindi naman din clear yung statement ng Malacanang kung bakit sa tinanggal. Mananag ng professional na organisasyon ang PNP sa gitna nga ng biglang pagpapalit ng liderato. Ayon sa PNP Public Information Office, hindi mauudlot ang operasyon at pagbibigay serbisyo ng PNP sa publiko. Mananatili rin anilang tapat sa kanilang mandato ang mga pulis para protektahan ang kapakanan at seguridad ng taong bayan. Kasunod dito, sinabi din ng PNP na inirerespeto nila ang direktiba mula sa Malacanang at buo ang kanilang suporta sa kanilang bagong pinuno na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Umapila naman sila sa publiko na iwasan ang espekulasyon at mga hindi verifikadong impormasyon. Hit ng PNP, magiging transparent sila at magbibigay ng mga updates kapag may mga bago ng development sa organization. Sang-ayon ang sandataang lakas ng Pilipinas sa panukala ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na pabilisin ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at iwasan na ang mahabang paghihintay sa Horizon Phases. Ayon sa Philippine Navy, matagal nang umiiral ang Horizon Planning simula pa noong 1992. Subalit malaki na ang nagbago sa teknolohiya at sitwasyon sa rehiyon. That is a very welcome statement by the Secretary of National Defense. If you notice, the Horizon Planning for the modernization has been there since 1992. And there are changes already in technology, in the operating environment, hence the need to fast-track our projects. We support.
Ayon sa National Bureau of Investigation, may nasa 7 operasyon na ang kanilang ginawa kung saan ang huli ay bago pa ang 2025 national elections noong Mayo. 19 na individual ang kanilang naaresto kung saan 13 dito ay Chinese nationals, 5 Pilipino at 1 Cambodian. Paliwanag ni NBI Acting Regional Director Ferdinand Lavin, ang mga Pilipinong nahuli ng mga otoridad kaugnay ng umano'y espionage activity ay kinakasakapan lang bilang guide, driver o aid ng mga banyaga. I heard, I have it on good information na maraming sleeper agents, even regular members of PLA na nandito. Imagine, widespread meron tayo sa Palawan, meron tayo sa Makati, meron tayong Dumaguete, umabot na sila sa malapit sa Aguinaldo, and then Comelec, Malacanang. So medyo there's more than meets the eye here, di ba? So kailangan talaga yung pursuit operations natin walang let up. Kasi transparent ang gagawing public-private partnership sa Ninoy Aquino International Airport, alinsunod na rin sa naging guidance ng Asian Development Bank. Ayon kay Transportation Secretary Vince Tizon, wala pa mang 1 taon ay napaganda na ang naturang paliparan. Kaya naman nagpahayag ng pagsuporta ang Department of Transportation patungkol sa PPP sa NAIA. So, pinaninindigan ng gobyerno ang PPP with San Miguel Corporation. Ito ay transparent, ito ay dumaan sa masusi na proseso na in-advise ng Asian Development Bank at nakita naman natin ang naging benepisyo. Sa isang post ng DOTR SAIC, ibinahagi nito ang larawan ng rider na nahuli sa Tondo, Maynila na tinangkang tumakas sa mga traffic law enforcer. Imbes na sumunod, nagawa pa umano nito na murahin ang mga traffic enforcer at tumakas ng walang helmet. Sinasabing gamit rin nito ang kaduda-dudang plaka. Muling binigyan diin ng DOTR SAIC na hindi nila palulusutin ang mga pasaway at maling pag-uugali ng mga motorista sa lansangan. Magagamit na ngayong araw ang ipinatayo ng pamahalaang lungsod ng Maynila na sariling transfer station sa Vitas Tondo, Maynila. Ito ay matapos ang opisyal na pagsasara ng Navotas Sanitary Landfill kahapon August 26. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, ang pagtatayo ng bagong pasilidad na ito ay bahagi ng kanilang contingency plan upang masigurong maayos ang transportasyon ng basura papunta sa New San Mateo Sanitary Landfill. Bukod dito, sa local government, pag hindi patupad ang isang project at hindi nailagay sa annual investment plan, kakasuhan ng graft and corruption yung mayor. Ganon katindi. Pero sa kanila, walang AIP, wala lahat, walang konsultasyon lahat. Ipapatupad mo, patapos may porsyento pa sila. May porsyento na sila. Wala pa silang kaso. Suportado ng Mayors for Good Governance ang polisiya ng Administrasyong Marcos na hindi dapat magpatupad ng proyekto ang mga national agencies kagaya ng DPWH nang walang konsultasyon at pag-aproba ng mga lokal na pamahalaan. Ayon sa Pag-asa, ang LPA sa paligid ng Patnanungan, Quezon ay may maliit na tsansang maging bagyo habang ang isa pa sa kanluran ng Dagupan City, Pangasinan ay may katamtamang posibilidad na ma-develop bilang tropical depression. Dahil dito, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon at Calabarzon. Magdadala rin ang maulap na panahon na may pag-ulan ng habagat sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga, Peninsula at Northern Mindanao.